Good day, everyone. Today we are going to discuss the oral discussion from Case Study 1. So let me introduce myself first. I am Chris Vinis Iniconar. I'm Jonathan Tigales. Dipjod Hinero. I'm Jeanette Jidan Cano. I am Lovely Joy Igtos. Case Study 1. Drone Technology for Precision Agriculture. A farming cooperative introduces drones for monitoring crops, applying fertilizers, and managing irrigation. The technology significantly increases crop yields and reduces labor costs. However, some workers lost their jobs, and there is concern about the affordability of drone technology for small-scale farmers. Discussion and question. Question number one. How can the benefits of precision agriculture be made accessible to small scale farmers? So sa answer ato is, it is more accessible sa small-scale farmers because of the help of different government agencies. For example is ang DA. So sila ang gatabang sa mga small-scale farmers para bitaw mahatagan sila access sa new technology. Like other po dani nga mga factor is ang government subsidies. So sa government subsidies sinahatagan og incentives o financial assistance ang mga small scale farmers para naa sila magamit sa atiman sa ilahang technology nga gigamit o usab baya sa rason nga no ang mga farmers is some of farmers ay dili ga adapt kaayo sa technology because of the cost. So tungod sa government subsidies, matabangan ang mga small scale farmers financially para mas sustain nila ang paggamit sa technology. Dayon, next is training programs. So, training programs, usa ni siya sa makatabang para mas ma-educate ang mga small-scale farmers sa paggamit sa drones. Sa unsaon paggamit, unsaon pag-sustain sa mga machineries or technology para magamit nila sa ilahang pag-farm. O, ang STS lens ani niya is ang socio-technical system. Makaingon mi nga socio-technical system siya kay it is between technology and the society, which is ang society is ang small farmers. Technology is muning mga ginagamit, for example, ang drone. So, the connection between the drones or precision agriculture technology sa small-scale farmers. Question number two. What strategies can be implemented to support displaced farmer workers in transitioning the other roles? Ang ato gobyerno naghatag sa isa ka program which is tupad or tulong panghanap buhay para sa ating displaced workers para ang mga workers nga nangwaan sa trabaho or tambay sa atong communities mahatagang opportunity nga makakuha og income at the same time makatabang sa community para ma-less ang pollution at the same time maka-increase sa economic sustainability. So, based sa DOLE, naa siya Presidential Decree number 422 or kani siya nga labor code is gahatag or ga-promote og employment para sa mga displaced workers. So, ang STS lens ani sa question number 2 is policy implication because of the government nga gahatag or ga-promote or gatabang sa mga small nga farmers para mahatagan sila og trabaho bitaw. Then it is between implementing or promoting sa kanang different kinds of programs para matabangan ang small scale farmers. Question number three. How might cultural attitudes toward technology affect the adoption of drones in farming? Uh, as a farmers, uh, ako ang makapulis sa ako ang family sa sa mga farmers. So based sa research study is life factors affecting online technology adoption of a small business. So ang case of third class municipality in the Philippines,
by Gemaldo Uy Manalo and Fernandez. Ang third class municipality sa Mandawi. So ang quotes hinundan nganong wala sila mag-adapt. So na sila close mindset nga focus traditional method of farming. Dapat sila kana awareness nga ilang awareness is educate farmers uh, of the benefits of drones technology through workshop and demonstration. So, ang nang STS lesson is social, contractional, and knowledge. So, di ba, naghisgot siya about sa kanang once nga sa ilaha isa, di ba, farmer, iyahang family, so na adapt na si nila nga kung ikaw anak, ikaw na ang musunod nga mag-atiman sa inyong farm. So, usa na siya sa mga cultural attitude sa mga Filipinos which is ginatawag siya nga familistic orientation. So, sibling hierarchy, di ba? So, kung anak ka sa farmer, so muna mabutang din nga ikaw ang gasunod sa pag dumala sa ka farm. Muna siya ang cultural attitude. So, based sa mga study nga iyahang i-present ganiha nga ang Marinduque daw kuno is ang third class municipality sa Philippines nga less ang ilahang adoption sa technology because of the cost sa technology. Muna siya ang usa sa mga rason nga nung wala kaayo sila nag-adapt sa kana nga mga certain nga mga technology like drones or any other nga mga technology sa farming. Then tungod sa ilahang pod close mindset sa mga uban farmers kay mas kinapili nila ang traditional na method sa farming than precision or kanang mga new technology. Then, in order nga, muna bitawag ma-educate ang mga farmers, so kailangan nato sila nga ma-aware pinaagi sa different kinds of programs sa government. So, kana sila nga mga programs makatabang para mas hatagan bitaw og open-mindedness sa pagtuon or unsa pa na siya klase nga pag-adapt sa different kind of technology para bitaw dili lang kay mag more on rely lang sila sa mga methods nga traditional kay siyempre nanabeta sa modern na bayata so kailangan pud ta nga mag-adapt sa new technology para sad mas ma-sustain nato ang kanang atong mga crops kanang ada ay mga kanang bitong sa tawag ay ma-sustain ang needs tapos ma-monitor po nato atong mga crops nga dili na ta kailangan pa mahago pagid kaayo. So need man po nato na siya nga mahibaw-an kay nanabita sa modern gyud, di ba? So kabalo ko nga na ay mga advantage o disadvantage ang different kinds of technology pero kailangan po nato na siya nga i-open ato to self nga matun-an na sila kay para pud na sa ato despite of having disadvantage. Kung dapat sad ta nga kan bitong ma-open ato ang mind sa inana kasi ang mga technology kay wala man gyapon na makatabang sa ato. So, that's all sa among case study 1 sa precision agriculture sa chapter 4. Thank you.